Yung isa sa mga naging highlight ngayong araw sa in-season tournament, yung court. Hindi nagustuhan ng iba mga fans yung design, lalo na yung kulay kasi merong mga tao na sensitive sa bright colors. Yung isa doon yung Bulls, halos pulang-pula talaga. Kahit dark color at white, yung gamit ng mga players sa jersey, yung mata ng mga fans nakapokus din sa court. Sinadya di umano ng NBA na walang ititirang hardwood color sa court. Si JJ Redick biniro na lang ang court ng Clippers na at least nagkaroon sila ng championship trophy sa court nga lang. Ang ginawa kasi sa court na yon, pininturahan talaga at hindi nilagyan ng traditional na decals. Yung nilalagay minsan dati sa NBA Finals at Playoffs. Mayroong mga part ng decals pa rin pero yung dati kasi nagkokos ng injury sa mga players. Tulad ng kay Haliburton sa game nila sa Cleveland. May injury na siya sa paa, nadulas pa kanina. Napahawak na lang si Haliburton sa kanyang maselang bahaghari after ng play na yon. Kung sa iba gusto nila na madulas pero hindi dito sa court. Si Donovan Mitchell sa isang play nadulas din. Si Jarrett Allen ng Cleveland hindi pa nakakaisang minuto nadulas na at nabinyagan. Nanalo naman ang Pacers versus Cleveland 121-116 mula kay Miles Turner 27 points at 9 rebounds. Si Haliburton naman 18 points at 13 assists. Sa Cleveland si Donovan meron 38 points. Kasama pa rin sa regular season yung win-loss record pero ginawan din ng ibang website ng in-season tournament standing. Yung maayos naman na court na nakita ko siguro dito yung sa Bucks. Kalaban nila ang Knicks. Nag-take over doon si Damian Lillard sa 1 minute mark. Umiscore siya ng 8 points. Isang 3-point shot, isang end-one play at yung dalawang free throw sa 6 seconds. May total si Lillard sa game na 30 points, 4 rebounds, 4 assists, 12 free throws at 4 3-point shot. Si Giannis naman meron 22 points, 8 rebounds, 6 assists, 7 turnovers. Base sa stats, ito ang pinakamababang start niya sa first 5 games since 2017, yung nanalo siya ng most improved. Sa Knicks naman, si Jalen Bronson meron 45 points. Nasa Bucks din ngayon ang leader sa free throws na si Giannis, kasama niya sa number 5, itong si Damian Lillard. Ang Golden State at OKC naman dikdikan hanggang huli. Yung game-winning shot ni Steph, dumaan ng review yun. Ang nakita kasi doon, nasa ring pa ang bola at nakitang parang tinamaan ni Draymond yung ring. Basket interference ata ang tawag doon. Meron kasi nito sa FIBA, magkaiba lang ng konti. Ang rule nila kasi doon sa NBA, kapag nasa rim na ang bola, hindi pwedeng galawin. Nung tinawagan ng referee si Draymond, pinareview yun. Kung pagbabasihan kasi yung rule, ang titingnan doon kung nahawakan ni Draymond yung bola. Sa section 1 ng NBA rule, bawal hawakan ng ring or bola kapag nasa ganong sitwasyon pa. Sinabi ni CP3, doesn't matter kung nahawakan ni Draymond yung ring. Yun kasi ang nareklamo ni Draymond at ni CP3 sa mga referee. Hindi nagalaw yung ring, nahawakan lang. I-review pa rin naman kasi yan ng mga referee after ng game. Ang makakalusot doon ng Golden State dahil parte pa rin ng ring yung net. Ang isa sa makikita mo doon na pwedeng i-count ng mga referee na hawakan or nagalaw ni Josh Giddey yung net habang umiikot pa yung bola. So maingay lang kanina, hindi ko nadinig talaga yung sinabi ng referee. Pero kung titingnan mo at ibabase mo sa rule, goaltending yung ginawa ni Josh Giddey dahil hinawakan niya or ginalaw niya yung net, parte pa rin ng ring yun. So hindi matatawagan ng basket interference doon si Draymond, matatawagan nyo ng goaltending dahil si Giddey ang gumalaw ng net at tinamaan din doon ang buong ring dahil parte pa rin yun. Yung isa pa doon kanina nung tinulak ni Draymond si Holmgren na base sa ibang commentator dapat tinawagan ng flop at hindi foul. Medyo malabo yun kasi tumama din si Holmgren sa screen. Panalo pa rin ang Golden State 141-139. Undefeated pa sila sa road. 15 points at 2 3-point shot para kay Draymond. Si Steph naman nasa 30 points, 8 rebounds, 7 assists, 5 3-point shots. Si Chris Paul 1 point lang ang nagawa niya galing free throw. Pero ang initial impact talaga niya yung assist na merong 13, 2 steals at wala siyang turnovers, 2 games na sunod na yon. Si Dario Saric meron 20 points, si Kuminga 19 points, off the bench silang dalawa. Si Holmgren naman meron 24 points.